Hello, welcome back to my channel. I'll be reviewing namin mixed vlogs combination. My content is repair, repair, recycle, discover, and recover. Sa araw na po ito, ipapakita ko po sa inyo at isi-share kung paano natin i-repair ang ating mga ganitong klaseng mini fan. Paano natin i-repair at paano rin natin ito mapakinabangan sa mas mahabang panahon. Unang-una po, do not empty battery, do not overcharge battery, and do not overload battery po. Kadalasan po ang ganitong mga klaseng mini fan, ang nasisira po nito talaga ay yung battery, na minsan po nakalimutan sa pag-charge. Kaya po ang solusyon na nandito sa baterya ay ito po'y natutuyo. Isa po yan sa dahilan kung bakit yung mga baterya natin sa ganitong klaseng mini fan ay hindi na po magsa-charge. Ngunit po mayroong paraan kung paano natin ito mapapalitan o i-replace ang ganitong klaseng baterya. Ito po, kapareho lang po ito. Ito ang kanyang kapareho ng kulay. Ito kulay gray naman. Puro pareho lang po ito na battery. Ito po. Kailangan na po itong i-charge. Ngunit paano naman kung ating mga battery ay nasisira na pero wala po tayong pampalit? Ang mga ganitong klaseng battery po na ginagamit natin sa ating mga mini fan, ito po yung nabibili po natin sa ating mga electronic supply na nasa paligid lang ng inyong lugar. Dalhin lang po nyo ito ang ganitong klaseng battery at saka ipakita po sa sales or sa isang tindero o tindira ng isang electronic supply. Ngunit paano naman po kung ayaw natin bumili ng bago? Ito po ang ipakita ko sa inyo. Dalawang klase po ito ng battery ng laptop. Ito po ang square at ito naman po ang taas o pahaba. Ito pong mataas, ito po ay mahirap pong buksan. Hindi po katulad ditong square na madali lang po itong tanggalin. Ito po, ipakita ko po sa inyo kung ano ang nasa loob ng battery ng laptop. Ngunit po, ito po, kapareho po siya ng kulay. Ito po, diferensya lang po ang kanyang laki, pero pareho rin. Ito, mayroon po itong violet, katulad nito, pero lahat po ito ay kapareho lang po lamang. Ang mga ganitong klaseng battery po, ito po ay recycled. Sinasabi kong recycled kasi itong mga battery na ito ay hindi na po ito magsa-charge sa ating ginagamit na laptop. So kung mayroon po yung mga laptop sa bahay na ayaw na po mag-charge ang kanyang battery, pwede niya po niyang kunin, tanggalin po yan katulad ito, bawat isa. Pero po, mag-iingat lang po tayo para hindi po tayo masugatan sa pagtanggal dito. Kasi mayroon kasi itong mga steel dito yung nagkukontak sa kanyang positive at saka sa kanyang negative. Ito po ang ating gagamitin. Katulad po nito, ipapakita ko kung ito pong battery na katulad nito ay natanggal na, pwede niyo po yan ipasok sa inyong mga mini fan katulad nito at saka i-try niyo po itong i-charge. Paano natin malalaman na ito ay good? Within 2 minutes, hawakan niyo po ditong battery kung normal ba ang kanyang init at saka dito naman sa kanyang charger kung hindi ba ito masyadong init katulad lang po sa pagcha-charge ng ating mga gadget, cellphone or iPad. Kung wala kayong nararamdamang init within 2 minutes, ang battery na po yan ay open, ibig sabihin po niyan ay hindi na po yan magcha-charge. Ngunit kung pagpalit niyo po ng battery, within 2 minutes, mayroon kayong mararamdaman dito sa kanyang battery na kunti lang ang init at dito rin sa kanyang charger, kunti lang din ang kanyang init. Ibig sabihin po niyan, yung battery na ating pinapalit, ating mini fan, yan po ay gumagana. So pag after 2 minutes, subukan niyo po yung i-on. Kapag yan po ay gumagana, ang battery, ibig sabihin po, umaandar po ang itong mini fan at
pagtanggal nyo ng charger, ito po tuloy po ang kanyang pag-andar o pag-ikot at nagbibigay ng hangin. Ibig sabihin yan, ito po good ang battery na yan. Ngunit kung pagpalit nyo po ng battery, tulad po nito, pinalitan nyo po na ng battery, pero after 2 minutes, sobrang init po dito sa kanyang battery at saka dito sa kanyang charger, huwag na nyo po yung ipagpatuloy kasi ang battery na po yan ay defective or malapit na po yung magsushort. Kaya dapat nyo hindi na ipagpatuloy ang pagpapalit ng battery na yan. Pero inuulit ko po yung sa kanina, simula, paghawak nyo sa kanyang battery after 2 minutes, kunti lang po ang mararamdaman yung init dito at saka dito po sa kanyang charger. Ibig sabihin po niyan, okay po ang battery na yan. Ngunit paano naman kung wala kayong battery na scrap or yung battery na galing sa mga ganito na hindi na po magsa-charge sa inyong mga laptop na ginagamit sa bahay. Kung mayroon po kayong extra battery ng cellphone, katulad po nito, papakita ko, ito po ay battery po ito ng cellphone. Yan. Kung wala kayong extra na battery sa laptop na sira o scrap or wala po kayong pambili or ayaw nyo bumili ng bago, mayroon pa pong paraan. Ito po, battery po ito ng cellphone ating ginagamit na extra. Ito po ay ating ginagamit din sa pag-replace ng ganitong klaseng battery dito po sa ating mini fan para po ay ating pangmapakinabangan. Paano natin ito malalaman na ito? Pagkatapos nito itong isoldered, katulad nito, yan po, positive at saka negative, dito rin sa positive at dito naman sa kanyang negative. Pagkatapos niyo po yung isoldered at saka install, try niyo po itong i-charge. Yan po, ipapakita po natin. Yan po, nakikita po natin ang itong mini fan. Yan po, light indicator po yan ng charging. So, ibig sabihin, nagcha-charge po ito. Paano natin ito malalaman? Ito ay good at hindi po ito peligroso sa atin at sa ating pamilya. Kapag itong battery ng cellphone ang ating ginagamit, unang-una po, kailangan po dito, makikita po dito sa inyong mga charger na ginagamit, hindi po lumampas ito ng 5 volts ang charger na ating ginagamit dito po sa ating mini fan. At ganun pa rin, within 2 minutes, hawakan niyo po itong battery, kung normal lang ba ang kanyang init, at saka ito pong charger ay ganun pa rin, normal at kanyang init. Kapag normal po yan, ipagpatuloy po natin. Pero pag sobra pong init, huwag na po natin itong ipagpatuloy. Ayan po, nakikita po natin na nag-iilaw. So, try po natin itong i-on kung ito po ay gumagana na. Ayan po, nakikita po natin, ito po ay umaandar or gumagana. Ngayon po, palakasan po natin. At ito naman ang kanyang high or number 3. Ang try ko po kung tanggalin itong charger kung magpapatuloy po ba itong umaandar or gumagana. Ayan po, nakikita po natin na ito po ay nagpapatuloy ang kanyang pag-andar or ang kanyang paggana ng itong mini fan na ito. So, ibig sabihin, ito po ay good. Ngunit paano naman po kung ang ating mga ginagamit na mini fan sa bahay ay yung nasisira natin ay itong kanyang board. Ito po ang kanyang board. Yan po. Ito po ang tinatawag nating board sa ating mga ginagamit na ganitong klaseng mini fan. Magtitignan po, kapareho lang po ito. Paano naman po kung itong board ay nasisira? So, ibig sabihin, hindi na po ito mag-charge at hindi na rin po ito gumagana. Mayroon pa rin po paraan paano natin gagawin ito para itong mga mini fan natin ay magagamit po natin sa mahabang panahon. Lalong-lalo na po kung mayroon kang maliit na bata sa gabi, mahirap po pag burn out na wala po kayong kahit ganito kaliit lang na hangin. So, ginawa ko po, lagyan ko lang po ito ng switch at saka tinanggal ko po itong board kasi ang board na ito ay nasisira na po. So, kung mapapansin mo, wala na itong board dito, pero kahit na paano, papakinabangan pa rin. Lagyan ko po ng switch, yung isang connection sa negative,
hindi ko muna diniritso dito sa kanyang terminal sa battery. Dinaan ko muna sa switch bago ito makapunta sa isang connection sa battery. Kaya try po kung ito po ba'y gumagana or umaandar. Ayan po, nakikita po natin. Ito po ay gumagana or umaandar. Ang naka-different lang po nito, kasi isa lang po ang lakas ng hangin. So, ibig sabihin, hindi po katulad ito, mayroong medium at saka high. Ito nananatili po sa kanyang low. At saka naman, hindi na po tayo dito pwedeng makapag-charge kasi wala na itong board. Ngunit paano pag natin ito magagamit, tanggalin na po natin itong battery, tulad nito, pwede nyo po niyong tanggalin, at saka ilipat po sa ganitong klase na sa pang-extra na nilipan, at saka doon nyo po i-charge. At saka yung isang battery doon, nagka-full charge, ililipat lang po yan dito. So, madali lang po itong gawin. Ayan po. Gumagana rin po kahit wala na po itong kanyang board. Ngunit paano naman po kung ang ating mga mini-fan, ito po ang kanyang motor or dynamo. Nakuha po itong makina na ito. Kapareho lang po ito. Ngunit paano naman po kung ito na po kanyang makina ay nasisira, paano natin ito mapapalitan? Ayan po, papakita ko rin po sa inyo na ang makina na ginagamit kadalasan po dito, ay ito po yung makukuha po natin, tulad po nito. Ito po makukuha po natin mas malaki. Ito po galing po sa strap na CPU or computer. Ito po ang nagdadala ng disk sa CPU. Katulad po nito, ito po yun ang nagdadala ng disk sa ating mga CPU or sa mga DVD player. Ito po mas maliit. Ito po yung nakukuha po natin sa mga disc player ng DVD or video CD po. Ito po ang kanyang pampalit. Ngayon, try po natin. Napakita ko po. Ito po ba'y gumagana? Ito po. Lagyan ko ng palaban katulad dito. At try ko po itong paganahin o paandarin. Ito pong ganitong malaking makina. Ito po nakukuha po natin. Ulitin ko sa mga displayer ng ating mga CPU or computer. Try ko po. Ito po ba'y gumagana? Ayan po. Kita natin. Kapalitan ko po ng battery na naka-full charge. Kita po natin. Ulitin ko ang ganitong klaseng dynamo ay nakukuha po natin sa mga scrap o sira na CPU. Ngunit po ang kanyang displayer ay pwede na po mapakinabangan ang kanyang dynamo katulad po dito. At ito nang po isa, ito po ang sinasabi ko mas maliit. Ito po ay nakukuha po natin sa ating mga DVD player or video CD player. Ito rin po ang nagdadala po ng disk o nagpapaikot. Ayan po. Kikita po natin. So, pwede po itong pampalit sa ating mga nasisira na makina ng mini-fan. So, maraming salamat po sa mga nakapanood nitong aking ginagawang video. Sana po ang itong video na ito ay nakatulong po sa inyo. Paano nyo gamitin sa mahabang panahon ang inyong mga mini-fan. Pero, inuulit ko po, kadalasan po sa ating mga mini-fan ay ang nasisira. Ayan po ang battery. Pag nakalimutan po natin po yan na i-charge. So, ulitin ko, do not empty battery, do not overcharge battery, and do not overload battery. Maraming salamat po.